it's Ivana and welcome back. So today we are doing my favorite vlog content, overload mukbang. Kasi marami tayong iba-ibang pagkain. Meron tayong siomai, hotdog, beef mami, mushroom na talagang overload. Sabi ko, this is the time where I will eat and I will eat like a king. Wow! Social! Favorite ko talaga itong ginagawa. Every month, gumagawa kami ng mukbang na lamunan talaga. Tapos, sasagot kami ng mga questions nyo. Kaya guys, eto na. Nag-ask Ivana ako. At siya, sino ka-text mo? Wala. Patingin. Instagram! Tapos siya naman nag-ask Mona. So, parehas kami nag-ask Ivana and ask Mona sa Twitter. So, ito ay galing sa inyo. At sasagutin namin yan habang kumakain. Nagmumukbang tayo. Ganun na kami, ganun na. Saka tao sila ng tawa dun sa last fishbowl. Kaya hindi niya makuha. Tinunod ko niya, ay, quick. Okay guys, so bago tayo mag-start, ipapakita ko sa inyo kung saan galing yung siomai, yung mga pagkain na nandito. So unang-una ipapakita ko sa inyo ang siomai na ito. So galing siya sa Great Taste Siomai. So ito pinrito namin, tapos ito in-steam ko, tapos ito pinrito ko din. Same owner siya na Master Siomai. So favorite ko talaga yon. And ngayon naglabas sila ng Great Taste Siomai. So it's the same thing but it's more affordable. At syempre, di ba sa panahon ngayon kailangan natin magtipid at kasing sarap siya eh. Tapos affordable pa. So yun ang Great Taste Siomai. The taste is great. Yeah. Di ba, sarap siya. Kasi mahilig ako talaga sa siomai. Doon sa Master Siomai, kakain talaga ako. Ubusin ko yung chili oil nila, naiirita na sila sa akin eh. Kasi meron doon sa grocery, kapag nag-grocery ako, tapos kakain ko siomai. Ma'am, yun na po ang chili oil, ma'am. Kaya ito, binigyan akong chili oil. Pwede magtira po. So pag nag-order ka, meron ka din kasamang chili oil lahat. And of course, meron ding siopaw. Kala mo ano. Pwede mo siya gawing padding. At ito naman ang maming galak. Kung nakita niyo yung noodles namin. Ito yung noodles niya. Ito naman yung beef. Then may powder ka. Sobrang sarap nito. Ito yung go-to comfort food ko sa ngayon. Comfort. Pag wala, kasi ang hirap mo ng bulalo. Kaya ang sarap nito. May noodles, may gulay, tsaka may beef. Itong beef mami is maming gala. So pwede mo siyang orderin online. And then, ipapadala nila sa'yo. Tapos, pwede mo siya i-freezer. Tapos, lutuin mo siya kung kailan mo feel. Kuwari, 12 a.m. naglilihi ka. Gusto mo ng sabaw. Na may noodles na masarap. Maming gala. Naglilihi? Di ba crave? Gaga! Itagalog na yun eh. Naglihi. Hindi. Puang na tong bata eh. Ito din, yung siopaw natin is galing din sa Master Siomai. Kami hindi kami kumakain sa labas. So, sobrang saya namin na pwede kami mag-order ng deliver, tapos lulutuin lang namin dito na mabilisan. So, ito naman is the Master Hotdog. So, meron silang yummy cheese dog, tsaka meron silang yummy hotdog. Ito, gawa din siya ng Master Siomai. Mahilig talaga ako sa hotdog. So, may cheese. Ako din. So, lahat to, pwede nyo siyang orderin. Marami silang mga distributor sa Facebook, tapos pwede din silang orderin sa Shopee. Okay, so sasagutin na namin ang mga questions niyo habang kumakain kami. If the right person has arrived, do you fight for him even if you are in showbiz? Oo naman. Bakit hindi ka lalaban? Pag mahal mo isang tao, paglaban mo. Basta, di ba, deserve niya. Tapos, that's love eh. Yeah. Di ba? Love is worth fighting for. Especially, and I will always fight for love. True love. So, meron din kaming kanin. Siyempre, hindi pwede mawala to. Ito yung siomai na may chili oil and toyo. When do you want to have a boyfriend? Ay, Ang tatagal! ko na yan! Kasi hindi ko iniisip, kasi bawal pa. So, ito yung Korean spicy chili. Sobrang maanghang siya. Ito yung parang nuclear na noodles. So, naglagay tayo sa kalahating side. Kasi yung kabilang... Kumakain po ba kayo ng street food? Kung oo, ano yung pinakagusto nyong kainin? Oo, sobrang favorite ko yun. As in, I love fishball, kwek-kwek, and squid ball. Hindi mo ako mapipili ng isa. Tatlo gusto ko eh. Ako, fishball, kwek-kwek, tsaka cheese sticks. Sarap. Nagda-diet po ba kayo? Ako, halata naman yung diet namin ngayon. Hindi ko kaya, tsaka hindi din
Pamaganda sa akin kasi bata pa ako. Sabi kaka daw di ako tumangkad doon. Sa ngayon, kailangan ko mag-diet kasi basta ang dami kong trabaho ngayon na super big work and I'm so and hindi ko pa siya pwedeng banggitin. But guys, I think matutuwa kayo kung mahal niyo ako. Pero kung mga basher kayo, you'll be like, oh, bakit? Hindi ako makapaniwala na ang daming trabaho dumating tapos ang daming brand na nagtitiwala sa akin. And dahil yun sa inyo guys. Thank you for loving us. Thank you for loving me. Thank you for supporting me. So thank you from the bottom of my heart. Career or love life? Both. Ba't mo mamimili ng isa? Pwede naman dalawa. Oo. Ito may love life ka. Sabihin mo ba sa career mo, ay bye! Hindi ako yung tao, parang sasabihin ko, ay, iiwan kita kasi kailangan magtrabaho. You know guys, kapag mahal ko ang isang tao, lahat-lahat talagang binibigay ko without any limits, ako magmahal. And ang dami nagtatanong, ano ba yung no limits? It means to the max. Kung may hanggang langit talaga magmamahal. What are you saving for? Ano? Gusto ko paglaki ko, makapagpatayo ng bahay. So yun, I'm saving for a house. Huh? For a house? I think kailangan habang bata ka, maisip mo na parang, ay, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng yan. Kapag may mga bagay ka na hindi kailangan, huwag mo munang bibilhin, di ba? You have to save up. And dito bata is sobrang puripot. Very true. As in, hindi talaga ako bumibili ng gamit para sa sarili ko madalang. Naman hindi kasi I'd rather save up for my future. Wow! Nandito naman ako para sa'yo Oh, thank you. Pero syempre, hindi naman pwede na aasa ako sa'yo. Diba? Pero hindi naman kita papababayaan. Ever. I love you. Love you, girl. Siyempre, paglaki ko, gusto ko din matulungan ka. Kainis! Ang goal ko talaga is bigyan sila. Si Moana, si Kuya, si Ate, si Mama ng tagi-isang bahay. Lahat sila, kailangan may tagi-isang bahay. Pwede naman ako lang may bahay. O, paano siya? Paano si Hash? I want to secure them. Parang ko yung tatay. Yeah, yun talaga eh. Gusto ko muna sila i-secure ko. Tapos after nun, ako naman. Ito medyo nakakairita. Nung napanood ko to, sobrang buisit ako. Ano pong masasabi nyo about sa kumakalat na video na minamalit yung trabaho ng tricycle driver? Sobrang inis ko, sobrang buisit ko sa kanya. As in, so irresponsible, so insensitive, so stupid, so judgmental. Lahat talaga ng pwede ko sabihin, ang sama ng ugali mo. Minamaliit yung ibang tao, yung mga taong na nagtatrabaho na marangal, na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. They did not choose that kind of lifestyle, diba? But they are surviving and they are working. They are good people. Hindi mo pwedeng maliitin yung isang tao dahil gano'n ang trabaho nila. You cannot do that. That's so bad. Treat everyone equally. Treat people the way you want to be treated. That's why you have to be very careful when you upload videos, when you post something. You have to think before you post. You have to think, ay, may masasaktan ba dito? Naiyak ako kasi may nakita akong comment, yung papa niya daw na tricycle driver. Pumunta sa kanya, pumunta sa anak niya and tinanong, anak, pinapahiya ba kita? Kasi yung trabaho ko, tricycle driver lang. Naiyak talaga ako nung binasa ko yun. I know some people, I have a few friends, na yung tatay nila, nung elementary pa ako, tatay nila nagka-tricycle driver, nagpe-pedicab. And they are such good people. Pinalaki silang maayos. They are such hard workers and they nakakainis. Sobra Tsaka sa dibdib. Nakakababa ka ng dignity ng ibang tao, which is so wrong. Dapat magmahalan kayo. Or if you want to do something, help them. Nagtatrabaho sila na maayos, kaya ikaw, bago ka magsalita, mag-isip ka. Yun lang. Sino ang gusto mo para sa ate mo? Ako naman, kahit sino, basta yung gusto niya and yung mahal siya at hindi siya lolokohin, support ko kahit sino, basta masaya siya. Basta mahal ako. Yes. At di ka lolokohin. Kundi awain ko talaga yun. Ako, sino ba gusto ko para muna? Wala. Wala. Me, myself, and I. Yeah. Bakit kailangan magloko? Alam mo, tanong ko din yan eh. Hindi ko masasagot kasi hindi pa ako nagloloko. Ever. Sa relasyon sa mga ganito nagloloko talaga ako sa kanila, sa pamilya. Pero sa relasyon, never pa ako nagloko na nag-2-time or yung ano. Kasi pag ako nag-commit sa isang relasyon, as in, sa kanya lang, I belong to you. Wow. What? That is sweet. And you belong to me. Ganun lang yon. And hindi ako nakikipag-text sa lalaki, hindi ako nakikipaglandian,
hindi ako nakikipag-DM, at open ako sa kanya, nag-DM si ganito. But yes, contentment is very important. Contentment, loyalty, and trust. Yun yung maibibigay ko ng 110%. Wow, 110? Babe, kung nandiyan ka man, labas ka na. Where na you? Here na ate ko. Wala ba, yun na me. Not me! Kita ko yung tingin mo, naghihintay na siya. Nakakasampak na. Would you ever consider getting plastic surgery? Ano? Sino naman nagtanong niyan? Sila! Sa mga nagtitweet ng ganyan sa kapatid ko, baka sakpakin mo yung mukha mo, mag-plastic surgery ka talaga. Wala, ngayon hindi pa talaga ako nag-iisip at all sa bukas? No, hindi ko siya pinag-iisipan. I mean, I have nothing against people. Siyempre, gusto magpa-plastic surgery because it's your body, it's your choice. Pero para sa akin, ngayon hindi pa. Wala akong plans. Ako hindi. Wala akong plans. Wala. Next question. Magpapahabain ko pa eh. No naman talaga eh. Strongest woman you know. Strongest woman I know is my mama. Mama Mia. Biro mo na inabas niya kaming 4. Oo. Kasi palaki pa niya kami. Matigas na ulo ko, guys. Matigas talaga. Lasinggera pa ako dati. Pero kinaya niya. Naging ganito ako ngayon. The finished product. The incoming product. Si ma'am talaga, tsaka si ate. Sa dami ng pinagdaanan nila, they're still so strong and sobrang inspiring. Sana maging kasing lakas nila kapag laki ko. Wow! Wala kang luwa. Against ka din ba sa LGBTQ? I love the LGBTQ community. Yeah. As in, I love them. Sobrang amazing nila. Nakakatawa silang kasama and sobrang totoo. Yeah, I love them and I stand for them. Milyonarya ka na ba? Wow! Tingin naman ako. Hindi naman nakikita yung pera mo eh. Kain po, hindi pa po ako milyonarya. Uy, milyonaryo ka kaya. 2.2 million na Instagram mo. Ay, oo nga! Nakala ko sa bank. Wow! Ano palagi mo nilalaro araw-araw? ML, tsaka Animal Crossing. As in araw-araw kasi sayang yung mga bato ko. Tsaka Apple Tree. Kung mag-business ka po, ano yun at bakit? Actually, nag-iisip talaga ako ngayon na gusto ko maglabas ng mga soap, yung mga pampaganda na mga products na ginagamit ko. Sana soon. And I'm sure naman na gagawin mong affordable para sa iyo. Ako, supportahan kita sa business mo. I support! So, din kinilig. Bakit daw ayaw ko nang mag-upload sa YouTube channel ko? Actually, magsasart na po ako very soon. Pero nun kasi, ayoko na rin muna mag-upload kasi wala pa akong content na naiisip. And syempre, gusto ko yung bigyan ng time and effort. Wow! Ayoko naman maglabas lang ng kung ano-ano para lang may ma-upload. So, yun po, very soon, mag-upload na ako ulit. Guys, supportahan mo yung channel niya. Let's make her grow like a tree. Wow! Like a tree. Ano po yung pinaka-pinagsisisihan mo na nabigay mo sa last relationship mo, Ate Ivana? At ano po yun? Ako, sa last relationship ko, hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi na binigay ko lahat, na minahal ko siya ng tapat. I don't regret loving someone and giving them everything. Oh, in English lang. Wow! Hindi ako nagsisisi talaga. As in, kung maibabalik ko, I would never change at anything. Because, wala naman akong ginawang mali eh. So, bakit ako yung magsisisi? Nagmahal lang naman ako. Eh, nagkamali ang minahal. So, siguro nang dapat magsisi siya kasi siya yung nagloko. So, tanong niyo na lang siya. Huwag na ako. Wow! Sino ang pinaka-love mong artista? Ikaw? Love kita eh! Oo nga! Masyado ka naman. Si Miss Ann Curtis. Sobrang nawawa ko sa mga movies, shows, saka ang funny niya, tapos inspiring yung makeup line niya, gano'n. Sa ngayon, as in super humahanga ako kay Miss Angel Locsin. So, she is such a beautiful person inside and out and sobrang matulungin siya sa mga tao. She's so selfless, as in, mas inuulan niya yung ibang tao. And that's so beautiful and so amazing. She is my idol and my inspiration right now. To me, actually lahat sila mababait, pero sila Ate Marian, super sweet niya. Marian Alawi. Marian Alawi! Yeah, si Marian Alawi. Para sa akin, sa mga nakatrabaho ko, sobrang bait sa akin. Sa sino ang may sala, first,
main show ko siya. First, parang role na major role. And sobrang kinakabahan ako noon. Sobrang takot ako. Kasi syempre, hindi ko naman sila close. Paano ako makakapag-arte, kabado. And then si Bella Padilla. Kaya si Momsh Bella, hindi ko siya malilimutan. Sobrang bait niya ever since. Never niya pinaramdam sa amin na ako ang lead star, ako ang big star. Walang ganun eh. She treated us all equally. And nilalapitan niya ako. Sinasabi niya, Ivana, kung may kailangan kang tulong, andito ako. Kailangan magtulungan tayo sa pag-arte. Kung may eksena kang hindi mo magawa, do not be afraid. Do not be afraid to ask me. So, sobrang na-appreciate ko yun. As a newbie, as a baguhan, tapos ganun siya magtrato sa akin. Parang lalo ko na-enjoy yung pagtatrabaho ko. Lahat kami, parang kaming pamilya dun sa Sino May Sala. Sobrang bait niya. As in, sobrang... Never ko na-expect sa artistang gano'n na talagang siya yung lumalapit. Ivana, you did a good job. Talagang galing mo dun sa gano'n. Tapos, you know, lagi niya kami pinupuri. Lagi niya pinupuri kaming lahat. And then, she does her best to help us in a scene. Kahit hindi naman siya kailangan, tutulong siya. Magbibigay siya ng suporta. And that's why I love her so much. And she's a person who is super real. Kaya nga hindi ko siya malimutan kasi she's the first actress who I worked with who was super nice to me. Ever since. From the start. I mean, marami mababait sobra. But she's just someone who really stuck in my heart. Why are you there, Bella? Why are you there? What you doing there? Sino ang artistang nakatrabaho mo na napakasama ang ugali? Oh! Over the line. Like, masama yung ugali. And, ano kasi ako yun, I was starting out. I just don't want to include people like that in my vlogs. So, basta meron talagang artista na babae na masama yung ugali sa akin ever since. And then, biglang nagdi-DM. Oh, nagdi-DM siya. Tapos, yun nga, parang, you know, that's why you have to be good to everyone. Kahit sino man siya because, you know, you'll never know in the future. Diba? Kaya ako, ever since kahit sino man, kahit mga talent, sinasabihan ko, oh, kamusta na po kayo? Okay na po ba kayo? Mahirap eh. Mahirap mag-talent kasi galing ako dun eh. Nag-talent ako eh. So, lagi ko inaano na, uy, kamusta na kayo dyan? Okay lang. So, yun. So, I mean, I treat everyone. I think na-learn yung lesson kasi may nangyari sa kanya and nagkaroon siya ng issue about her ugali. So, sana natuto siya, di ba? Ano masasabi mo sa mga taong may mabigat na pinagdadaanan ngayon? Pray lang kayo kay God and I hope everything will get better soon. I know you're strong and kaya mo yan. You're an amazing person. And a lot of people loves you. Ako, ang masasabi ko sa inyo, I've been through that. Pagdaanan ko yan. Yung mga depression, yung mga times na you think, ay shit, parang sobra na to. Parang hindi ko na kaya. Guys, kayanin mo. I'm sure in the future, maintindihan mo kung bakit mo pinagdaanan tong bagay na to. It will all make sense. You are strong and you are loved. And always remember that life is beautiful. And life is worth living. And kung may mga pinagdadaanan kayo ngayon, it will pass. And after a hurricane comes a rainbow. And that's how life is. How do you keep your feet on the ground despite your fame? Ako, hindi ko nilalagay sa ulo ko na sikat ako. Hindi ko nga maintindihan. Kung lumalabas ako, parang may mga tao, iba na! Ganyan sa kakaway. Parang ako, kaisya ko lang to. Bakit? Sure? Bakit kayo tuwan-tuwa may umiiyak? Tapos natatouch ako. But I never put it in my head na sikat ako. Hindi talaga. Kapag ginawa mo yan, wala kang mararating. I live life as a normal person and I try my best to make people happy and I try to help people. Yun lang yun eh. Paano mo... Oh, tingnan mo. Nalabas ko yung collarbone ko. Try mo ngayon sa'yo. Ano yun? Yun. Ganun. Ang buhay parang gulong. Lagi sinasabi ni mama sa amin yan. Ang buhay parang gulong. Minsan ngayon nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Kaya huwag mong isipin na lagi ka nasa taas or huwag mong isipin na ay sikat ako. I'll do what I want. Kasi baka bukas, pwede kang... So, you know, hindi naman siya permanent, Kahit diba? naman kami, parang hindi pinapabing natin na, oy, sikat ako. So, kami is like, Kung ano lang kami ever since, sa amin, is normal. Sorry. Sa amin kasi normal pa rin. It's like nothing changed. Ano ang pinaka-bongga na nanligaw sa'yo? Yung nagdala sa akin ng bulalo. Bongga kaya yun. Yung may yung iti-jet ka daw para... Ano yung susunduin ka ng jet? Bongga! Niligawan daw siya. Sumapasundo na daw siya sa jet. Wait lang, ano gagawin niyo nun? Ay, buisit ka. Pero nireject ko yun. Hindi ko...
Ang yabang, hindi siya bongga, mayabang, pinakamayabang yun. That time, gusto ko kumain ng Japanese food. Parang nag-crave ako, tapos nag-post ako ng Japanese food. Matagal na siya nag-DM sa Instagram. Sabi niya, pwede ba kitang ligawan, or ganon-ganon. Sunduin kita ngayon ng private jet. Kain sila ng Japanese food. Tapos punta tayong Japan, tapos kakain tayo doon. Tapos parang ako, natingin mo nasama ako sa papunta ng Japan dahil lang may jet ka. No. At dahil lang nagkikrave ako. Ito lang masasabi ko, hindi porket may pera ka, makukuha mo lahat ng gusto mo. Sometimes you just have to be good to people, you have to be friendly. Kung gusto mo makipagkaibigan ka, pero hindi porket may jet ako sa tingin lahat ng babae sasama sa'yo. Ay girl, ay boy, hindi ako. Ibahin mo, you have to make ligaw muna to me or you have to be friends with me. But hindi ako sasama sa'yo dahil lang may jet ka at kaya mo ko pakainin sa Japan. Boy, meron naman mga Japanese restaurant dito. Hindi ay, naku, nainis talaga ako dun. Hindi siya bongga. Pinakamayabang. Mas gusto ko pa yung mga simple, mga bulalo, quick, dalhin mo ako sa ganun. Pero yung yayabangan mo, ay, nireject ko talaga. Sabi ko, hindi ako interesado. Sabi niya, why are you rejecting me on the spot? Sabi ko, kasi mayabang ka. Mayabang talaga. Sabi niya, ako pa lang daw yung nag-reject sa kanya. Sabi ko, first time mo. Anong klaseng lalaki gusto mo para kay Mona at klase ng babae para kay Hash? Basta yung taong hindi sila lolokohin, hindi mamahalin sila, hindi yung aalagaan sila. Lalo na tong baby ko. Kailangan talaga yung yung taong magmamahal sa kanya kasi she's really, really amazing. And still, wala pa. Mag-antay kayong 3 years. Malapit na 2 years na lang actually sa August. So, soon to be, mag-ready na kayo ng resume. Are you friends with any of your exes? No. Hindi ako galit sa kanila. Hindi ko sila kaibigan na parang, hi, kamusta? Hindi kasi pag sinaktan mo ko, hindi ako magpa-plastic sa'yo na te-text kita na, hi, kamusta? Or, how you doing? But I'm not mad with any of them. Walang kaaaway. Parang neutral na lang. Ex ka na. You're ex of my life. And there's no reason for... kung kayo kaibigan yung mga ex nyo, okay lang yan. But for me kasi, pag ako hindi ko gusto. Lalo na yung mga manloloko. Ano? Yo. Kausap. Bes, musta? Sino nga yung biktima mo? What course are you planning to take in the future? Kasi ano na siya, grade 11. Yeah. Anong course din? Ako, ngayon talaga pangarap ko law. Wow, lawyer. Wow, lawyer! Bigyan naman si Ate sa mga Tawag. guys dyan, gusto akong i-demanda o yung gusto ko ma-lawyer. Nalitawa ko like, hello mo na! Alam mo na kasi ganito ang problema. Kumain ako ng marami, ngayon walang pambayad. Paano natin gagawin ito? Hello, ate, don't worry. According to the article of foods. The article of foods! Hindi mo lang alam. Hindi ako pang law. But law is good. I like it. So kung nag-enjoy kayo, please subscribe to my channel and subscribe to Mona's channel kasi malapit na siya mag-upload daw. And also, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi 7.5 million na tayo! Thank you guys! Thank you sa support and 5 million tayo sa Instagram. Napaka-amazing nyo and Love. we love you. Kung may request kayo sa aming next video, just let us know. We will see you guys in our next video. Thank you so much for watching. Bye! So guys, we just finished filming. Tapos ngayon lumabas yung results na denied ang franchise ng ABS-CBN. And it's just sobrang nakakalungkot. Kasi diba, alam mo yung imagine 11,000 people lost their jobs. Sobrang nakakalungkot. And I'm just... I don't know what to say. I'm proud that I got a chance to sign with my dream network. And I will forever be a kapamilya. And dun sa mga employees na nawalan ng work, God has a better plan for all of us. And kapit lang, mga kapamilya. I just want to let you know na sobrang nalulungkot ako for everyone who lost their jobs. Nakakalungkot, diba? Paano during this pandemic nangyari lahat to? So, diba? Sobrang... This is the time where we're supposed to unite and love each other and spread happiness. Tapos ito yung nangyari. And sobrang nakakalungkot and I will forever be a kapamilya.